Grabe! Itong pag-uusapan natin ngayon, Erwin Tulfo, booking! May 10 anak pala. Si Senator Alan Peter Cayetano, may ibinulgar, no? May revelasyon itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan ninyo mamaya. At narito ang Balitang Pinoy TV. grabe! Itong pag-uusapan natin ngayon, Erwin Tulfo, booking! May 10 anak pala. May 10 anak pala si Erwin Tulfo. So ang tanong dito ngayon, totoo ba to? Totoo ba yung sinabi ng 18 ex-Marines na kumukuha siya ng babae? Nagtatanong lang tayo ha. Kasi mahilig pala ito eh. Kasi may 10 anak. O mamaya pag-usapan natin yan. At heto na po no, si Senator Alan Peter Cayetano, may ibinulgar no. May revelasyon itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan ninyo mamaya. At last but not the least ay pakinggan rin natin itong si Attorney Rowena Guanzon na galit dito sa ginawa ng mga Bangag 11. Okay? Mamaya atin din pakinggan at magre-react tayo dyan. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share itong ating video. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? O heto po, unahin muna natin itong kay Senator Erwin Tulfo. Kayo nang humusga ha, pakinggan natin itong balita na ito. Okay? Subject official declared that he has 10 children from several women. I suppose you had a very colorful love life. Ulitin natin kasi mahina yung volume kanina. Ano daw? Ano raw? Subject official declared that he has 10 children from several women. I suppose you had a very colorful love life, secretary. And there were 4 women who are the mothers of your children. Are you still in good terms with the mothers? Kwentong love life ang unang tanong ng Commission on Appointments kay Social Welfare Secretary Erwin Tulfo kanina. Sabi ni Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, malaking palaisipan sa kanya ang pagkakaroon ni Tulfo ng 10 anak sa 4 na babae. We separated, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Hindi ka masyadong mahilig, Erwin, no? 10 talaga? Iba't ibang babae yan, ha? We're in good terms. We're in talking terms, and including all my children. Some of them are the United States, and some are here. Pero si Pimentel may agam-agam pa rin. Considering that in your line of work, the moment you're the secretary of DSWD, and I suppose you'll be meeting a lot of women in your line of work. Tinamaan siya dito eh. Di ba? Sabi dito, ang dami mo ng babae pala, ang dami mong anak, tapos nagtatrabaho ka sa DSW dati. Ha? Considering na ganito yung ugali mo, and marami kang babaeng ma-encounter. Grabe naman ito. Hindi patuloy. Hindi po ba magiging sagabal sa trabaho mo yun na marami kang makikilalang babae? We are young, sir. We make mistakes. But I'm not ashamed to say that I made mistakes. And from that mistake, you have to make corrections and adjust. And you have to bring it all the way until you grow old. Sa mga dokumentong nakuha ng CA, lumitaw na naging enlisted personnel ng US Army si Tulfo mula 1988. Kaya agad na naitanong ito sa kanya ng mga kongresista. Denounce niyo ba yung inyong Filipino citizenship? What is the status of your citizenship when you were enlisted member of the U.S. Army and when you serve as an active military services station in Europe? I would like to ask for an executive session on this matter. Pero bago pa mag-close door session, inusisa rin ang guilty verdict kay Tulfo sa 3 counts ng libel. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct, but it is because of my line of work as a journalist. It's a libel, 4 counts of libel. Same individual, Your Honor, Mr. Chair. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official, actually. Matapos ang executive session, ang naging desisyon, pabalikin na lang uli si Tulfo. Ang sabi ni Secretary Tulfo, humingi siya ng executive session para mas malaya niya na... So, yan po ha. Ang punto po dito, pinapaalala po natin ng taong bayan na si Erwin Tulfo ay maraming anak. Iba't ibang babae. Ang tanong ko sa inyo, marami dito sa mga audience ko sa Donmar TV ha, mga wholesome na mga ano. Ang tanong ko sa inyo, tama ba na meron kang 10 anak sa iba't ibang babae? Yun lang ang tanong ko. Nagtatanong lang ako ha. I'm not judging Sir Erwin Tulfo, no? Pero kayo mga audience ang humusga. Tama ba? Are you a good example ba sa ganyang ano? Diba? Kasi kung sabihin mo si Tatay Digong, 2 yung babae ni Tatay Digong sa kanyang buhay, diba? Inamin niya. At sabi pa nga ni Tatay Digong na hindi yun tama. Hiyang-hiya siya doon. At nagkataon na babae raw talaga siya. Binanggit niya yan, okay?
Pero ang tanong, sino ang si Tatay Digong? Iba naman yung sa kanya. Kasi po, minahal niya ang mga anak nito. Di ba? At saka, inamin niya. Wholeheartedly. At si Tatay Digong, hindi niya yan sinabay. Ewan ko lang dito kay Erwin. Anong istorya sa kanya? Bakit 10 sa kanya? Ay, naku, pero kayo na umusga. Lalaki lang talaga. Kasi, ang kaibahan talaga, si Tatay Digong, babaero naman yan si Tatay Digong. Yung hindi naman babaero naman gagamit ganun yung babae. Pero yung kay Tatay Digong kasi, hindi kasi siya aamin na perfect siya. Yan ang kagalingan ni Tatay Digong eh. Tao lang ako, I'm not perfect. Pero kasi itong mga tulfo nito, uma-acting kasi na perfect, uma-acting kasi na mga bright, uma-acting kasi na sila na ang pinakamagaling sa mundo. Kaya nababashil sa ganyan nila. Di ba? Yan ang kaibahan nila eh. Yan lang ang ano ko ha, kayo na humusga. Natuwa ba kayo sa ginawa ni Erwin Tulfo dito? So, naniniwala ngayon, ang pinakatanong ngayon, naniniwala ba kayo dito sa mga accusations ng Brave 18, na mga 18 ex-soldiers na kumuha ng babae itong si Erwin Tulfo? Kukuha ng babae. Yan ang revelasyon. Sila pa nga yung naghahatid sa babae raw. Di umano ha. Yan ang accusation nila. Kayo nang humusga. Kayo na. Meron tayong mga iba't ibang opinion dyan. Okay? Ito naman, panoorin natin itong si Senator Alan Peter Cayetano dito sa kanyang revelasyon. 2016, nung nanalo si President Duterte, I was asked informally by someone very close to the President, total hindi mo nakuha yung number 2, kunin mo na yung number 3. So sabi ko, anong number 3? Ikaw na mag-Senate President. So nung binubuo ko to, again, I believe in principles. I don't want to live my life very arbitrarily, no? So, kung this is what President Duterte stood for, then dapat sundin ko yon. So, Senator Lacson and Senator Tito Soto came to me, Alan, 8 o 9 sila. 8 o 9, magbuo ka lang ng 4, I think 9 sila, magbuo ka ng 4, 13 na tayo. Pero sa 9, eto yung kami. And nung tinitignan ko, for example, he wanted to be chairman ng public order, which is forte naman niya. Basta isa-isa tinitignan ko at sabi ko, mukhang pag tinanggap ko to, mabuti for me. Pero baka under the gun ka agad ang ating Pangulo sa lahat ng gusto niyang gawin. And I'm not talking about Senator Lacson lang, but many. Kasi nga, ang dami ng, for example, nasabi ni Pangulong Duterte, unahin ang sweldo ng pulis at military doblehin. But there are many senators, including Senator Lacson, who said na kailangan lahat, hindi pwedeng sila lang. So there are things like that, no? Then I found out they were talking to Senator Drilon, who was the Senate President then, and kung sasama din, ibibigay yung Committee on Justice kay Senator De Lima, na alam kong gagamitin lang niya para siraan ang ating Pangulo dahil ilang taon siyang chairperson ng Human Rights Commission at ilang taon din siyang Secretary of Justice. Pero hindi naman niya kinasuhan ang dating Pangulo. So sabi ko, i-offer niyo sa akin yan pero isusubo niyo ito. Hindi ko po tinanggap. It was painful po because nga ako po ang kasama ng Pangulo, pinaglalaban ko at pinorma ko yung Senate majority ko to be supportive. But Senator Coco and Senator Tito said independent Senate, kailangan na walang impluwensya ang Malacanang, etc., etc. So the rest is history, but that's my first point, no? Tinanggihan ko yon on the matter of principle, hindi ko nakuha. Fast forward 2025, nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bam, Senator Kiko, etc. Kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc. At sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang. No, walang basbas ng Malacanang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. And it happened a second time, nung pinag-uusapan namin yung tungkol sa Commission on Appointments, sinabi sa akin ni Senator Loren yun, alam mo naman kung anong offer. Sabi ko, guys, para kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So, naintindihan ko karamdaman nyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya. I can't do that, no? So, tinanggihan ko ulit. Okay. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung Blue Ribbon. May mga pinagtakpan sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito yung basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon, ha. Wala pa atang 18 noon eh. Yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again,
Wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa. No? But kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So, when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya, although he swears wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na, kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang, hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero doon sa dalawa, or at least kay Senator Joel yung witness na, yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see 2 people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren, kami 3 lang ang gusto namin. 1, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create a crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict. No? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang. Samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already pinoporma na nila yung mga contingency plans. Diba? That's why nga, nag-file ako, pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung Protect Committee, ako at mga staff ko nag-draft nun, para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay, pangalawa, sinasabi na importante impeachment, and sabi na, hindi namin papangako boto namin. Kasi nga, we have to do it sa ebidensya. So, panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi, of course, that's part of our job. Hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-a-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin, mag-judge, no? And then, syempre, may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will not be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga administrasyon, then mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities and going all the way to the top. Of course, marami ng yung Cabral files, yung may March ba? I think nandun na yung Marines. And then also yung Bersamin files. Basta marami yan, no? So, basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So, ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of 4, Gang of 4, na pagpapatakbo ng Senado because it wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. They didn't listen to me. So on May 11, we got the majority. Okay? Hindi namin alam na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente nakakalat na sa buong Senate. That's never happened before. They've always coordinated, stayed in one place, and then talked kung paano. Parang kay Senator Jinggoy, napakaayos. Actually, it would have been better kung pinayagan nila ako i-escort sa labas. But nakita nyo, maayos. So yung May 11, in hindsight makikita nyo na po mga kababayan na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear ng mga NBI at mapapatunayan namin, Senate premises po yon. So ang point ko po, sila yung nanggulo. Yung 11, kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight even yung walkout, nung sila nag-walkout, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Nung sinabi nila, gusto lang nila magtrabaho, di ba? Nakita nyo naman po, hindi man lang nagbigay ng mga pangalan sila doon sa mga committee. So, paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho? Tapos nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Wing ay acting Senate President, unang issuance, work from home. Nung pumasok pa rin ang mga taga-Senado, ang sinabi, alas 10, umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yun? Di ba? Yung sasabihin sa'yo, work, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to work from home, then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win
Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo, kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin. By the way, no, kung nakuha ko yon earlier, kasi di ba nagsama-sama Senator Coco, Senator Tito, Senator Frank Drilon, Senator Mig Subiri. Alam nyo kasi sinasabi nila masarap maging Senate President. Yun yung reading between the line, ha. Kasi usually tens of billions ang pwede mo ipasok sa budget. Usually yan, malaking mga discretionary funds ang pwede mo i-withdraw. Then of course, number 3 ka. So sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, basically you're a VIP there. Ang daming perks po ang pagiging Senate President, no? So when the 4 of them says na, Alan, bumitiw ka na lang, huwag kang kumapit sa posisyon, no? First and foremost, nagulat ako na these personalities, especially Senator Drilon and Senator Coco, were staunch anti-Marcos personalities, suddenly Marcos na rin, no? I'll go to that later, but what's my point? Sila na-enjoy nila lahat yan. Ako, the day na tinanggap ko at sinabi ko sa mga kasamahan ko, I'm up to the challenge. Kasi nung sinabi sa akin ni Senator Loren, ikaw na, Alan, kumilos na tayo. Nagtanong muna ako, I went to Senator Cheese and said na, ako ba dapat talaga pa? But the day na tinanggap ko, I knew I will not be an ordinary SP. This isn't the usual, di ba, na first among equals ka, na malaki pondo mo. I knew, laban to ng katotohanan. And I was told already na linggo-linggo, sisubukan kang alisin, laging araw-araw. And I knew na grabe ang gagawin nila. Pero hindi ko na-imagine talaga na I knew they were gonna throw at me the kitchen sink. But I didn't know that pati yung kitchen itatapon nila. We knew na bubuhayin yung kaso laban sa iba sa amin, pero hindi namin alam na ganun talaga yung pressure na gagamitin, no? But the reason I bring that up, I wanted to emphasize, hindi kami nagkulang sa trying to build bridges. So finally, nung naka-first base kami, kausap namin ilang high officials, and then hanggang umabot sa Malacanang, we communicated that you can trust us in me, in particular, in the group, kasi nakausap ko na yung grupo, gagawin namin maayos ang impeachment. Hindi namin papangako boto namin, but we will commit na we will listen to the evidence, we will view, we will hold it together with the legislative. Nag-commit din kami dun sa economic. Sabi namin, pagdating sa Blue Ribbon, aayusin natin yung mga hearings na hindi maapektuhan yung ating mga negosyante. But sabi ko, kailangan lumabas yung totoo. Okay? So, hindi po kami nagkulang. So, yung 11 sa pagko-convince sa Malacanang na kalaban yan. So, the problem is they kept on inching towards doing illegal and immoral things until we got to the situation we are in here today. So yung po yung basic context of how we got here today. But more important than the state of the Senate is the state of the nation. So let me go to that. Sabi nila po, yung hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Sabi nila, history repeats itself. So nung sinabing never again, nagulat tayo bakit again. But I think all of us, not only those who voted for the Marcos Duterte team, but even those who didn't, were praying and hoping maging successful dahil ang success ng administrasyon na to ay success natin lahat. Anong naging problema? Slowly and clearly, a pattern of corruption was shown. And then, nung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, lumabas po dito yung pinakamalaking corruption scam sa Pilipinas, involving trillions of pesos, including stolen money of at least hundreds of billions of pesos. By the way, si Senator Joel was one of those who first warned about it. So, kung ang sasabihin nila, paano naging Pangulo yon dahil he warned about it. Well, winner ng Pangulo, that was, I think, SONA ng 2025. But si Joel has been warning since 2023. To be fair, panahon pa ni Duterte, sinasabi niya na bantayan yung flood control sa Bulacan. So, what is the state of the nation? Remember when President Marcos Sr. was elected, he was very, very popular. No? I think he still is one of the greatest orators of the Philippines. And he knew our culture. Alam niya yung damdamin ng Pilipino eh. At alam niya nung mga panahon na yon, when communism was sweeping the world, when there was the Cold War, and then it was sweeping Southeast Asia. And if you look at Southeast Asia, it looked like a region na sigurado ang gera. We had a conflict with Malaysia over, hindi pa yung South China Sea noon, yung Sabah pa. And then, iba-iba ang religion at iba-iba ang form of government, no, ng Thailand, Singapore and Malaysia had a problem. Thailand had a problem with its neighbors, diba? Kaya kung hindi nga nagkaroon ng ASEAN, maaring naging war-torn ang ASEAN countries. But my point is, nagamit yung fear of communism, and then because from number 2 in the world sa ekonomiya, we were number 1 ang Japan sa region natin sa Asia, number 2 ang Pilipinas, then suddenly number 2, number 3 tayo sa bottom, diba? After by the time na Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito?
Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman